Huling nakatanggap ng kanyang sulat ang isa sa task leaders na si Cyril. Oh, ito na! Everyone, give it up for Sam! Gusto ko, first time ko mababasa, tapos tingnan natin kung ano yung... Sige, pare. Kung happy ba siya, sad, or what. Gusto ko sabay-sabay natin ma-witness lahat. Bago buksan ng liham, si Cyril, emosyonal munang nagbahagi ng kanyang kwento sa mga kasama. Nung nag-hiatus ako, malaking part doon na... Ay, direct naman. Di talaga kami okay na family ko. Yung hiatus ko, lagi lang sagot ko kung ba't ako nag-stop mag-artista para mag-aral. Yung iba akala na louse ako. Pero ang totoo, sobrang dami kong battles na pinagdaanan na kahit yung pinakamatagal kong kilalang mga kaibigan, kamag-anak, kasama sa bahay, hindi nila alam yun. Last year lang ako naging sobrang open sa mga pinakamalalapit kong kaibigan. And last year lang rin kaming naging healthy ng family ko. After almost 7 years na kinakausap ko yung tatay ko nang walang emosyon, nang hindi ko siya tinitignan sa mata ng may love. Last year lang kami nag-hug na lumapat yung both palms ko sa likod niya. And alam kong totoo yung eagerness ko na mayakap siya nung gabing yun. In-open up ko sa kanya na gustong-gusto ko siyang bigyan ng chance para maging tatay. Tapos, last year, I found peace. Hindi ko alam, nagising na lang ako na gusto kong patawarin yung parents ko. Ang dami kong rason para magtanim na sama ng loob sa kanila, pero narealize ko lang one day na first time din nila maging magulang. So kung ako nung lahat ng sahod ko, nung nakahawakan ko na yung pera ko nung 19 ako, lahat yon para lang i-heal yung inner child ko. Last year, I realized na may inner child din yung parents natin. Kahit kailan, hindi nila na-acknowledge. Hindi nila alam yung mga trauma nila. They just had to live with it. Pero now, I found peace talaga na hindi sila perfect. Hindi talaga sila perfect. Sobrang daming betrayals. I've been working more than half of my life. More than a decade. Pero wala akong savings. Naubos nila yung mandatory ko, and that's okay. Kasi buong buhay ko, hindi naman kami naghirap. Hindi naman kami isang kahit isang tuka. Alam kong pinangkain sa amin yun. Napag-aral kaming 3 magkakapatid sa private school. Nakakain kami more than 4 times a day. May mga medicine yung pamilya ko. May maintenance si mama, diabetic mama ko. And kaya rin siguro sobrang eager kong makahanap ng peace kasi I don't know kung hanggang kailan ko lang sila makakasama. Ayoko na yung last memory namin na sa family is full of hatred. Sobrang dami sakit ni Dad. Dumarating yung times na hindi siya nakakatayo for a week. And lagi lang siya mag-chat pag magkaaway kami na happy ako na pag iniwan ko kayo. Mahalagaan mo yung family mo. Ayoko yun. Ayoko na gano'n na nag-aabilin siya. Kasi hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Gusto ko sila bilan ng bahay. Gusto ko bilhin yung dream car niya. Gusto ko siya patayuan ng sarili niyang business. Gusto ko ibalik yung ego sa parents ko. Na sila yung nagre-raise sa amin, na hindi ako. Happy ako maging breadwinner, pero gusto kong magkaroon din sila ng credits. Kaya ang dream ko talaga, after ko pag-aralin yung mga kapatid ko, sila naman yung pag-graduatein ko. Yun lang, sobrang ayoko magkaroon ng bad spotlight yung family ko. But I want to share my story kasi kung nakayanan ko yun, kahit ano man pinagdadaanan yun na hindi nyo ma-share, I'm sure guys, kaya natin to together. I'm your living witness na kahit gaano ka ba kabata, pagdadaanan mo lahat. Pero kinaya ko, dito ako ngayon, nagsishare ako ng happiness, ng laughter, and ng story sa inyong lahat.